kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Yes po!
kumusta po kayo? Sa panahon po ngayon talaga importante yung magkumustahan tayo, di ba? Syempre. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok sa live stream na to, Team Live o Replay man po kayo, Budget Peeps. Welcome po sa ating ika-100 at 13 episode ngayong ika-22 ng Mayo 2026. At tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo, saan mang panig ng mundo kayo at sa kabila po ng mga kung ano-anong kadramahan natin sa buhay sa Pilipinas. Ayan. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ayan, isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God, it's Friday. Oras na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan. Ako po si Nicole Ramas mula sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre, Nicole, sabayan din tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre, via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libira na mahigit 5 million followers na and still counting. Yan, Budget Peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. At ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week 2026. Isang mahalaga po itong selebrasyon na naglalayong palakasin po ang transparency, accountability at aktibong partisipasyon po ng mamamayan sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito, mas naipapakita po ang kahalagahan ng bukas, tapat at makabagong pamamahala para po sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang na ito, patuloy ding isinusulong ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang iba't ibang programa at inisyatibo upang mailapit ang gobyerno sa taong bayan at mas mapalawak ang pakikilahok ng publiko sa mga usaping pambansa. At upang mas papag-usapan natin yan, ang kahalagahan po ng Open Gov Week 2026 at ang mga hakbang syempre ng Philippine Open Government Partnership tungo po sa mas bukas at responsableng pamahalaan, makakasama po natin mamaya lamang si Pearl Iris Clemente ng PHOGP Project Management Office. Pero bago ang lahat ng yan, dumako muna tayo sa ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, matapang po ang naging mensahe ni bagong Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ginanap po na turnover ceremony noong ika-20 ng Mayo 2026. Bilang pinakabatang itinalagang budget secretary sa kasaysayan po ng Pilipinas sa edad po na 32, tiniyak po ni Sec. De Leon na paigtingin sa ilalim ng kanyang pamumuno ang transparency, accountability at mas mabilis na serbisyo publiko. Binigyang diin po niya na mas nawalang lugar sa DBM ang korupsyon, kapabayaan at mga proyektong walang tunay na pakinabang sa mamamayan. Panoorin po at pakinggan po natin ito. Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan. The office will always be open for discourse. If you have something, you want to propose something that will be for the benefit of the Filipino people in the budget process, I am all eyes and ears. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng DBM, sana ay samahan ninyo akong tahakin ito na sa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
At yan po ang napanood po ninyo ang kanya pong speech ng bagong secretary po ng DBM, Secretary Kim Robert De Leon. Ginitim po niya na let us be clear, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng Pangulo, bawat piso mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan, hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. Sa pagsisimula po ng panibagong yugto ng pamumuno sa DBM, nananatili pong matatag ang pangako ng kagawaran para po sa tapat na pamamahala, makabuluhang reforma at serbisyong tunay na katuon sa mamamayan sa ilalim po ng bagong Pilipinas. Sa kaugnay naman po ng balita, nagbigay pugay si Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon kay outgoing Secretary Rolando U. Toledo para sa kanyang ilang dekada na paglilingkod at mga natatangi ambag sa reforma sa public financial management. Binigyang diin ni Sec. De Leon na inalay ni Sec. Toledo ang halos 4 na dekada ng kanyang buhay sa public finance at public service. Ang kanyang integridad, profesionalismo at commitment sa reforma ay mananatiling bahagi ng pundasyong patuloy na itinatatag ng ahensya. Ipinahayag naman ni outgoing Secretary Toledo ang kanyang kumpiyansa sa bagong pamunuan ng DBM at hinikayat ang mga kawani nito na ipagpatuloy ang pagsusulong ng transparency at accountability sa serbisyong publiko. Giit na ng dating kalihim, nagtitiwala ako sa iyong pamumuno, Sec. Kim, ipagpatuloy mo ang iyong prinsipyong matagal na nating ipinaglalaban, transparency, accountability at isang pamahalaang tunay na para sa mamamayan. Huwag mong kalilimutan ang mga mamamayan. Gawin mo silang bahagi ng sistema. Ang turnover ceremony ay nagsilbing formal na pagsisimula ng pamumuno ni Secretary De Leon sa DBM habang isinusulong ng ahensya ang mga reformang nakaayon sa governance at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po, dating Secretary Rolando Toledo, at maraming salamat po. No? Yes. At sa iba pang mga balita, 17 minuto muna makalipas ang alas 5 ng hapon, no, nanawagan po si Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon sa pagsusulong po ng transparency at accountability sa isinagawang OBS 2025 Results Forum Open Budget Survey at Advancing Budget Transparency, Participation and Accountability in the Philippines noong Mayo 20, 2026 sa DBM Central Office bilang bahagi po ng Open Gov Week 2026. Ang forum po ay ginanap matapos muling kilalanin ng Pilipinas bilang nangungunang bansa sa Southeast Asia pagdating po sa fiscal transparency, nang ito ay makakuha ng 76 out of 100 na score sa 2025 Open Budget Survey na isinagawa po ng International Budget Partnership. Patunay ito ng patuloy na pagkilala sa bansa bilang regional leaders sa open governance at public financial accountability. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Acting Secretary De Leon na ang OBS ay hindi lamang tungkol sa ranggo o pagsunod sa international standards, kundi tungkol po sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko at pagtiyak ng pondo ng bayan ay tunay na nakapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. This is why the Open Budget Survey matters. Yan po ang sinabi ng kalihim habang binigyang diin ang mas pinaigting na mga reforma ng administrasyon sa transparency, digitalization, citizens participation at results-driven governance. Nakakapagtala rin ang Pilipinas ng mas mataas na public participation score na 37 out of 100, higit po sa ilang kalapit po na bansa sa ASEAN. Tinalakay din po sa forum ang pagpapalakas ng oversight mechanisms at pagpapatuloy po ng institutional reforms sa public financial management. Nakiisa rin po sa aktibidad sina DBM Undersecretaries Goddess Hope Libiran, Maria Francesca Del Rosario, Assistant Secretaries Ryan Lita, Diana Camacho Mercado at Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda.
Nakiisa naman po si Department of Budget and Management Assistant Secretary Andrea Celine M. Magtalas sa Lead Joint Committee Second Consultative Meeting kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Bill noong May 12, 2026. Layunin ng panukalang Kalinga Bill na magpatupad ng mas mabilis at mas tumatalimang ayuda at intervention ng pamahalaan tuwing may matinding pagtaas ng presyo ng langis, kakulangan sa supply, inflation shocks at iba pang emergency na may kaugnayan sa enerhiya. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga mambabatas ang mga rekomendasyon upang mas mapahusay ang panukala bago ito tuluyang maaprubahan. Nagpahayag naman ng suporta ang DBM sa layunin ng panukala, lalo na sa whole of government approach nito. Nagbigay din ng DBM ng rekomendasyon upang matiyak na naaayon ito sa umiiral ng mga batas, maayos ang koordinasyon ng mga programa, epesyente ang paggamit ng pondo at malinaw ang implementasyon nito. Kabilang din sa mga dumalo sa pagpupulong sina Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex T. Gatchalian, Department of Energy Secretary Sharon S. Garin, Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino C. Juan at iba pang opisyal ng pamahalaan na nagbahagi rin ng kanilang pananaw hinggil sa panukalang batas. 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa ating panghuling balita ngayong hapong to. Ibinahagi po ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Del Rosario kung paano nakatutulong ang teknolohiya sa pamamahala ng pondo ng bayan at sistema ng procurement sa ikalawang araw ng GovX 0.0 Philippines noong ika-6 ng Mayo 2026. Binigyang diin po ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng Medium-Term Information and Communications Technology Harmonization Initiative o MITHI ng DBM na nag-aayos po at nag-uugnay ng mga ICT resources at digital government programs upang mas mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya. Tinalakay din niya ang Budget and Treasury Management o BTMS, isang integrated at web-based system na binuo po ng DBM na layong gawing mas moderno at mas maayos ang pamamahala ng pondo ng bayan sa bansa. Ayon po sa kanya, ang procurement ay hindi lamang simpleng transaksyon. Isa itong mahalagang bahagi ng pagbuo ng bansa, kaya mahalaga ang matibay na ICT systems na magpapalakas po ng cybersecurity, magpapahusay ng data governance at magtitiyak po ng pangmatagalang katatagan sa pamamahala ng pondo. Pinagsama-sama ng GovX 0.0 Philippines ang mga leader, policymakers at innovators upang talakayin po ang mga pangunahing hamon sa pampublikong sektor at tuklasin ang mga makabagong solusyon para po sa mas epektibong pamamahala ng gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente
o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East war sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa. So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia. This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. No? At syempre, batiin muna natin kasama natin sa macro. Yes. Happy birthday sa ating kasamahan, syempre, si Aaron Pantig. Ikaw baka may babatiin ka, Nicole? Wait lang. Batiin ko lang si Sir Aaron din. Happy birthday, Sir Aaron. Kahit nabati na kita sa personal. Yeah. Ulitin ko lang. Ayun, nagpapabati po yung aking mga kamag-anak. Hello po sa Baring Farm, dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Declaros Farm, Otero Farm, and Ramos Farm, dyan sa Isabel Leyte. Hello po. Yun, at yung binabati rin natin yung mga nag-carry ng ating program ng mga regional channels natin ng Radyo Pilipinas, no. Kasi nung napunta ako nung tayo ng La Union, no, nakita ko na sinishare din naman nila yung yung programa nating usapang budget natin. So sa lahat po ng mga nasa probinsya po na nakikinig po ng usapang budget natin at nanonood, maraming salamat po sa inyo, no. At nako, alam mo ba, biglang sumegway, no? Alam mo sa panahon ngayon, Nicole, mas mahalaga syempre yung nabibigyan ng halaga yung boses ng mamamayan. At syempre naririnig at nabibigyan ng pagkakataong makilahok sa usapin ng gobyerno. Pero paano nga ba mas napapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa ating bansa? Tara,
Sama-sama nating alamin kung paano nagtutulungan ng gobyerno at mamamayan para sa mas bukas, mas tapat at mas responsableng pamamahala sa pamamagitan ng Open Government Partnership. Oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Alam ba ninyo kung paano pinapaigting ng gobyerno ang citizen participation sa bansa upang palakasin ang good governance? Yan ang mga reforma, advokasya at inisyatibo na dulot ng Open Government Partnership o OGP. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Open Government Partnership o OGP ay isang global multi-stakeholder initiative na nagsusulong na gawing transparent, accountable at responsive ang pamamahala ng gobyerno sa buong mundo. At isa ang Pilipinas sa 8 bansa na nagtatag ng OGP noong 2011. Kasama natin dyan ang Estados Unidos, Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, United Kingdom, at ilang mga civil society organizations o CSOs. Sa kasalukuyan, mayroon ng 77 bansa na kasali sa OGP at kabilang dito ang mahigit 150 local government sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng OGP at ano-ano ang mga na-achieve nito sa mga nakalipas na mga taon? Bilang kasapi ng OGP, nagpapatupad ng reforma ang Pilipinas sa pamamagitan ng National Action Plan na naglalaman ng mga programa at inisyatibo tungo sa good governance. Ang mga ito ay nagiging posible sa pagtutulungan ng gobyerno at mga CSO partners. Malaki ang ambag ng citizen participation sa kung paano umuusad ang mga reforma ng OGP. Dahil sa OGP, naririnig ang boses ng ating mga kababayan at mas nagiging responsive ang programa ng pamahalaan. Ilan sa mga mahalagang achievement ng ating bansa sa OGP mula 2011 ay ang mga sumusunod. Taong 2014 nang ma-recognize ng OGP Awards ang bottom-up budgeting reform ng Department of Budget and Management. Kinilala rin ang citizen participatory audit ng Commission on Audit noong 2013. Nabibilang rin ang mga batas tulad ng Seal of Good Local Governance at Ease of Doing Business bilang mga commitment sa PHOGP National Action Plan na pinapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa service delivery and mga proseso ng pamahalaan. Noong OGP Award Ceremony na ginanap sa sidelines ng 2025 OGP Global Summit, na-recognize ang mga sumusunod na commitments at agencies. Improve data availability, interoperability, and public participation in procurement ng Procurement Service DBM. Increase the accessibility of climate finance data ng Climate Change Commission. Support capacity building for civil society to participate in governance ng Quezon City Government. Co-create a framework to implement Local Right to Information Ordinance ng Freedom of Information Program Management Office ng Presidential Communications Office. Base sa resulta ng Open Budget Survey 2023, nag-emerge bilang regional at global leader ang Pilipinas sa open budgeting. Nag-rank na first sa Asia ang Pilipinas sa budget transparency. At globally naman, pang-15 tayo sa 125 countries na ina-assess. Inilunsad din ang Philippine Agenda for Localization ng Department of the Interior of Local Government na may layunin na palalimin pa ang OGP sa mga local level. Ilan lamang ito sa mga reformang naipatupad sa ilalim ng OGP. At upang lalo itong pag-igtingin, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 31 na nag-uutos na i-institutionalize ang OGP sa pangunguna ng PHOGP Steering Committee na pinamumunuan ng BBM bilang chairperson. At yan po ang Open Government Partnership para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Carlo mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps! At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Maraming salamat sa iyo, Carlo Guevara mula po sa PHOGP Project Management Office.
Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 po, sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating mga budget picks. Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Matters. At sabi nga natin kanina, Nicole, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week, isang mahalagang pagdiriwang na naglalayong palakasin ang transparency, accountability at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan. Sa pamamagitan po nito, mas naipapakita ang kahalagaan ng bukas at tapat at makabagong pamamahala para sa bawat Pilipino. At para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon sa Zoom, via Zoom po, no? Dapat kasi live tayo. Si Pearl Iris Clemente ng Philippine Open Government Partnership Project Management Office. Magandang hapon sa iyo, Miss Pearl, at welcome dito sa Budget Matters ng Usapang Budget Natin. Kumusta ka, Miss Pearl? Hello, magandang hapon po. Okay naman po. Ayan. And happy Open Gov Week. Yes, po pala. happy Open Go Big, no. Syempre bago natin pag-usapan yan, Miss Pearl. Okay ba na Miss Pearl yung tawag na lang sa Miss Pearl? Syempre bago natin pag-usapan yung Open Go Week 2026, syempre paliwanag mo, although napanood natin yung paliwanag ng sa ating Budget 101. Ano ba yung Open Government Partnership at bakit mahalaga na maging bahagi nito ang Pilipinas, at syempre bakit DBM ang nangunguna sa pagsusulong ng mga programa at kampanya kaugnay nito? Yes, actually, i-reiterate ko lang din yung shinare ni Carlo kanina from the AVP. No? So yung OGP or yung Open Government Partnership, so it's a global platform which aims to bring together government and the civil society to work on concrete reforms that promote transparency, accountability, and citizen participation in governance. So launched in 2011, ang Philippines po ay isa sa mga founding members. Kasama po yung Brazil, Mexico, Norway, South Africa, among others. And since its founding po no in 2011, marami na pong countries yung naging member nito dito sa OGP. And just a recap, so in 2023, sa pangunguna po ni President Bongbong Marcos Jr. So nagkaroon po tayo ng Executive Order number 31 series of 2023 which institutionalized OGP here in the Philippines. So ang tagal-tagal na po nating nag-i-implement ng OGP, but this is the very first time na nagkaroon po tayo ng policy issuance which institutionalizes yung OGP dito sa ating bansa. And kaya po DBM yung nangunguna sa pag-i-implement ng OGP. It's because the DBM is designated as the chair of the PHOGP Steering Committee under the Executive Order number 31. And sa pamumuna rin po ng aming opisina, yung PHOGP Project Management Office, we oversee and coordinate all programs and activities related to OGP or Open Government. Miss Pearl, mula May 18 hanggang ngayong araw po ay ginaganap ang selebrasyon ng Open Government Week 2026. At ano po kaya ang pangunahing layunin ng selebrasyon na ito para sa pamahalaan at sa mamamayan? So just a background, yung Open Government Week po, it's a globally recognized celebration that again highlights the importance of OGP principles. So yun yung tatlo, transparency, accountability, and citizen participation. So dito po sa Philippines, last year, President Bongbong Marcos Jr. Issued Proclamation number 916. So ito, in-institutionalize na yung pagsa-celebrate ng Open Gov Week dito sa ating bansa because it declares every third week of May, yun po yung ating Open Government
Week. So, isa na po siyang nationwide observance. And to support this, yung DBM also issued Circular Letter number 2026-06. And then, earlier this year, naglabas din po yung Office of the President ng Memorandum Circular number 119, encouraging all agencies, national government agencies, LGUs, state universities and colleges, GOCCs, pati rin po CSOs na magsagawa ng kani-kanilang Open Government Week activities. So yung amin pong suggestion is to designate at least one day within the week of 18 to 22 na magkaroon ng open house day to their own respective institutions or offices. So ang idea po nito ay gusto po sana namin mapalapit yung pamahalaan, yung gobyerno sa ating mamamayan. Kaya we encourage all government agencies po na buksan nila literally yung kanilang mga opisina para sa ating to the public. Miss Per, alam ko maraming mga activities no syempre na isinagawa sa buong linggo bilang bahagi ng Open Go Week, no. Pwede ba meron ba tayong data halimbawa kung ilang organisasyon, ahensya yung nakibahagi at syempre meron din bang mga local government units o probinsya na nagsagawa ng sarili nilang OGP related activities? Yes, actually I don't have the updated number yet. But I think just yesterday, at least more than 90 plus na yung na-log namin na registered activities across the Philippines. So sa buong linggo po, no? Actually, if you've been following po yung Facebook page ng PHOGP, makikita po natin doon yung lahat ng mga activities ng NGAs, LGUs, iba't ibang organizations or iba't ibang ahensya. So nakalagay po doon lahat ng mga nagaganap within this week. So iba't ibang activities po no yung nakita namin, which is very exciting and interesting kasi last year mostly DBM lang po talaga yung nagsisteer ng Open Gov Week celebration. So it's a week-long activity usually, and then we just invite different agencies or our partners po no to come together, organize sessions. But this time around, very unique po yung celebration natin this year kasi nakita po natin na sila po mismo yung mga local government units, yung ating mga partner agencies sa regions, sila po mismo yung nag-organize ng kani-kanilang mga activities. So yung iba po, nagkaroon sila ng public consultations, town hall forums, caravans, university-led discussions, and then at the local level naman po, marami din silang isinagawa ng mga community engagement activities. And I think if I remember correctly, may isang LGU na talagang nag-invite din ng CSOs to be involved din dun sa Open Gov Week celebration. Siguro magandang pasalamatan din natin syempre yung Pangulo na talagang sumuporta lalong-lalo na sa pag-institutionalize syempre at kailangan nating laging i-celebrate syempre yung Open Go Week. Lagi namin sinasabi yun dito no na eto sabi nga natin yung mamamayan laging sinasabi may corruption dyan ngayon, ito na yung pagkakataon nyo na maki-join or kumbaga alamin yung mga ginagawa ng gobyerno at pwede na rin kayong kumbaga makisali, hindi lang makisali, talagang makipagbalitaktakan lalo na pag budget yung pinag-uusapan. Ma'am, sa mas malawak na aspeto naman po, paano nakaaambag ang pagsusulong ng open government sa pagbuo ng tiwala ng publiko at sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang isang maayos at bukas na investment destination? Okay. So I'll try my best to answer this question. So kami po sa DBM and sa PHOGP, we believe that it is difficult to build genuine public trust if the government is not open. So I think that trust and openness they go hand in hand. So kapag alam po ng publiko, ng mga mamamayan na ang gobyerno po ay transparent, that they listen to feedback and that they uphold accountability, yung kumpiyansa po ng taong bayan sa gobyerno and sa ating mga institusyon naturally mas tumataas. And from an economic perspective naman po,
transparency and good governance send a strong positive signal to investors that our country is stable and conducive to doing business. So as a result po nito, if the country becomes parang mas sexy or more attractive for investments and partnerships, which eventually lead to long-term economic growth. Ms. Persh, kumustahin din natin na may tinatawag tayo na implementasyon ng National Action Plan. Ano ba yung inaasahan natin na mga susunod na mangyayari para dito? Yes, currently the Philippines is implementing its 6th PHOGP National Action Plan. So pang-anim na po ito since 2011. So ito pong National Action Plan, just to give a background, so it consists of 10 commitments from 8 implementing agencies. And right now, we are in the middle of the mandatory midterm review na tinatawag. So this midterm review provides an opportunity for countries adopting a 4-year action plan cycle like the Philippines. Kasi yung ating NAP ay from 2023 to 2027. So ito pong review na ginagawa natin, ang layunin lamang po nito is to check if relevant pa ba yung mga existing commitments and then yung milestones, and if responsive pa ba siya to emerging governance priorities. So that's the 6th National Action Plan. Yun. Ms. Per, meron lang akong random question lang to. Halimbawa, syempre sinusulungan natin, binibida natin na yung citizen participation. No? Halimbawa ba may mabibigay ka ba na konkretong halimbawa na naging matagumpay yung citizen participation pagdating dito sa Open Government Partnership? I think isa sa mga concrete example po dito is yung isinasagawa ng DBM na in terms of the budgeting process. So meron po tayong budget preparation forms C and D na tinatawag. And mahalaga po ito kasi number 1, yung BP Form C, nandito po yung mga comments ng Regional Development Councils po dun sa ating mga magiging parang priorities po at the national level in terms of the budget. And then yung BP Form D, dito naman po nakalaan or nakasaad yung mga naging results po ng mga naging consultation natin dun sa CSOs. So ngayon po, ito po sana yung gusto naming i-improve. Kami po sa PHOGP. We really want to make use of these forms because again, we want to strengthen yung participatory governance practices, which I think mas relatable siya and mas swak siya if ipapasok natin siya dun sa budgeting process natin. So I think may mga agencies na nagpa-practice na nito but hindi pa lahat. So I think that's one concrete example na sa tingin ko makakatulong if we want to make sure na ang ating budget ay citizen-centric and inclusive. So that's one. Napakahalagang no, Ms. Pearl. Siyempre, alam naman natin ngayon sa panahon ngayon na talagang open na, sinasabi nga natin, malaya yung mga kababayan natin na, uy, bakit ganito yung budget? Bakit malaki to? Uy, bakit dito? So lahat sila, kumbaga, lahat tayo may say, hindi lang yung gobyerno. Yes. Ms. Pearl, matapos po ang Open Government Week 2026, ano naman po kaya ang mga susunod na hakbang at programa ng PHOJP at ano-ano po pa pong proyekto at inisyatibo ang maaari nating abangan ngayong taon po? Yes, exciting times ahead po no sa OGP here in the Philippines, and I can share some of our key priorities lined up for this year. So number 1 po, I mentioned na po earlier, is yung pag-improve po nung
implementation po natin ng National Action Plan. Especially, we are undergoing a midterm review process. And then second po is meron po kaming tinatawag na sectoral OGP implementation because we want to expand the scope and reach of OGP beyond the usual suspects. So we want to move beyond the National Action Plan. So dito po, we've identified some key priority sectors like ICT, education, health, among others. And gusto po namin i-introduce yung OGP sa kanila and for them to embed OGP principles in their usual programming processes. And then third is we are also looking at leveraging yung results ng PFM, Public Financial Management results, as indicators po, no, to identify governance gaps and also to promote participatory and transparent practices at the local level. And katuwang po namin dito is yung DBM regional offices as our primary partners po, no, sa pag-lead ng mga local-led interventions for local government units. And number 4 po is yung we continue partnering with different institutions, hindi lamang po sa government agencies but across all sectors then, like research and academic institutions, civil society organizations. Because again, dahil gusto nga po sana naming mas palawigin pa yung OGP dito sa Pilipinas, we want to find like-minded individuals or organizations, reform-oriented champions to support din yung mga capacity building, policy development initiatives ng OGP. Miss Pearl, question ko, may mga, yung mga, syempre mga kabataan natin sobrang active, panahon ngayon ng digitalization. Meron ba tayong, halimbawa, mga inisyatiba na paano natin mas nahihikayat yung mga kabataan natin sa paglahok sa open government? I think at the top of my head, ang masasabi ko lang is don't be afraid to really take part in different governance processes. So, huwag na tayong lumayo. Pupwede sila siguro makialam sa LGU, sa barangay. Bumisita sila, tanongin nila kung ano ba yung mga pwede nilang maitulong. I think that's one. Sa OGP kasi, we also advocate na, syempre, for us to reach genuine open government, di lamang dapat siya one way, dapat meron ding suporta from the public. And I think na kung proactive din po ang ating citizens, no, kung empowered din sila na makilahok sa governance, I think doon po mas mag-work yung OGP or yung open government framework na ginagamit natin. So dalian lang po natin, I think okay po na bumisita sila sa kanilang mga barangay, mga LGUs. Tanungin po nila yung kanilang mga yung LCEs, Local Chief Executives, ano ba yung mga programa na pwede silang maging involved, ano ba yung mga policies na pwede nilang mabigyan ng comments or feedback. So, yan sir. Yeah. Meron ka pa bang question, Nicole? Meron ka pa. May question, mayroon pa akong question. Siyempre, alam naman natin kanina yung sa pinaliwanag ni Carlo, 2023 pa kasi yung open budget survey. So, mahalagang i-highlight natin ngayon, Miss Pearl, na ngayong ang lumabas sa survey ngayong 2025 pagdating sa fiscal transparency ay nangunguna tayo sa Southeast Asia sa open budget survey, no. So mahalagang talakayin natin na tagumpay ito rin ng open government partnership, no. Yes sir. Pwede bang magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan na mas sa pakikilahok syempre sa open government partnership? Well, number one, please
follow our official social media pages to keep Yun. updated din sa mga nangyayari, especially that we have a lot of activities lined up this year. And again, dahil we want to expand nga yung scope and reach ng OGP, no? So, siguro i-expect nila na may mga activities na we want their inputs, their support. So yun, please continue to support advocating for a more open, accountable, and participatory governance. Ulitin po natin ano po yung Facebook page or mga social media pages. Philippine Open Government Partnership, Yun. PHOGP. PHOGP po para po sa mga nakikinig nga. Miss Pearl, maraming salamat po at syempre alam ko po sobrang busy week po para sa ating lahat simula po nung Monday hanggang ngayong Friday. So syempre congratulations din sa ating lahat na gumanap sa sa programa, sa selebrasyon at sana mas magtuloy-tuloy pa yung pakikibahagi ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng public participation, no? Yes, sir. Maraming salamat po. And bago po ako magpaalam, I would like to give a shout out po no sa aming director, Director Glenn Q. Miranda, who unfortunately won't be able to join us here this afternoon. And also yung team po namin sa PHOGP Project Management. Shout out na rin po kay Miss Kat Nagales Hi, kasi Miss Kat. mula kay Director Glenn, kay Miss Kat at syempre maraming salamat sa iyo. Pearl Iris Clemente, ikaw yung naialay, no? Oo, sir. Ako talaga yung naialay dito eh. Well, maraming salamat sa iyo. Alam namin na mas maraming natutunan uli yung ating mga kababayan na ito yung lagi ko rin yung sinasabi na syempre kanina nga 'di ba binanggit ko na laging iba sabihin, "Oy, may corruption diyan." Ngayon ito na yung pagkakataon talaga na makibahagi ang mamamayan natin pagdating sa usapin ng budget ng Pilipinas at kung ano pa man. Muli, maraming salamat po Miss Pearl Iris Clemente at maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po, Miss. O, di ba? Ang dami kong natutunan. Ang dami mo natutunan. So, ayan. No? Sana maraming marami tayong mga abangan, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Ito, lalong-lalo na sa ating bagong acting DBM Secretary. Yes, Batang-bata, di ba? Mas matanda pa ako sa secretary natin. Pero nakakatuwa kasi at 32 years old, marami siyang marami siyang mga pagbabago or gustong gawin sa ating ahensya. At syempre gusto ko yung mga sinabi niya na ang dami niyang mga tungkol sa DBM. Dito bawal mabagal, bawal maghintay. Bawal maghintay. So yun naman ang nararapat talaga lalong-lalo na yung hindi lang para sa DBM kundi para sa lahat ng ahensya. Yes. Na syempre alam naman natin kung bakit ba kayo nagsisilbi sa publiko. Hindi mo sila paghihintahin, dapat ikaw mismo yung gumagawa ng aksyon para mas mapabilis yung pangangailangan ng ating mga kababayan. O, di ba? Miss Nicole, anong masasabi mo? Kanina, sobrang interested ako sa mga sinabi ni Miss Pearl. Dahil bilang as a Gen Z myself. Yan ang Gen Z. Dapat talaga nakikilahok ka sa mga usaping lalo na para sa bayan natin. Yung mga nangyayari, kailangan aware ka. Kailangan mo talagang makilahok. Kasi mahalaga talaga ang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan upang maisulong ang mas bukas at mas tapat na pakikilahok sa mga usaping katulad nito. Ayun, maganda yan. Kasi talagang, syempre, iniisip, lagi natin paulit-ulit na lang, no, sasabihin ng mga tao, uy, may corruption dyan, may ganyan dyan. Ngayon, ito na nga yung pagkakataon. Ito na ang pagkakataon natin na makilahok. Makilahok, makinig ka. Ikaw mismo, kumbaga, yung pagkakataon mo na baguhin, kung ano man yung gusto mong baguhin, punahin yung ano man gusto mong punahin. Kasi sa totoo lang, sobrang malayang-malaya talaga tayo, lalong-lalo na sa mga nangyayari. Halimbawa sa Pilipinas, pwede nating sabihin yung ganito, pwede nating ganito, pwede tayong magkumusta. Kumustahan talaga, no? Yes po. Dahil ang Open Government Week po ay paalala na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa mabuting pamamahala. Ayun. Tandaan po natin lagi. At
dapat talaga dito, dapat ay bayan ay may pakialam. Yes. Diba? DBM pa rin yun. Ayan, idol ko na yata si Sec Kim. No? At with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po ako na may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok po namin sa ating programa. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at of course sa FB page ni DBM USEC, Goddess Hope Libiran. Antabayanan po niyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli, sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Nicole Ramas. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to.